Patuloy na pinaghahandaan ng Maynila at ang posibleng epekto ng El Nino sa bansa, kabilang na ang maaaring kakulangan sa supply ng tubig. Ilan sa mga hakbang na kanilang ginagawa ang water security measure at iba pang pwedeng mapagkunan ng tubig sa panahon ng tagtuyot. May karagdagang balita si Lian Viray. Sa kabila ng mga pangako ng regular na supply, patuloy na dinaranas ng mga residente sa ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite ang water interruptions, bunga ng bumababang level ng Angat Dam at mga isyu sa raw water quality mula sa Laguna Lake. Ilang beses na rin pinatawan ng multa ang Maynilad ng regulator dahil sa paulit-ulit na service disruptions. Sa panawagan ng masa, umaksyon ng Maynilad upang malutasan ang problema ng patuloy na water interruptions sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mitigating measurements lalo na sa gitna ng banta ng El Nino. Bilang bahagi ng El Nino mitigating measures, pinalakas ng Maynilad ang water supply capacity nito na 450 million liters per day mula sa Putatan Water Treatment Plants 1 at 2 at Poblacion Water Treatment Plant na nagdala ng total treatment capacity sa 2,873 million liters per day o 173 million liters per day na pagtaas mula 2019. Nagtayo rin sila ng bagong new water facilities sa Parañaque at Valenzuela na may 12 million liters per day capacity. Target naman na makompleto sa 2026 habang inaasahang tataas pa ang 780 million liters na reservoir capacity kapag natapos ang proyekto sa Parada at La Mesa. Pinahusay din ang non-revenue water reduction efforts na nakabawi na ng 256 million liters per day noong 2025 at nakapagbababa na ng NRW rate sa 32.0%. Kasabay ng mas mahigpit na pressure management at network optimization. May nakahandang mobile water tankers at stationary tanks na maide-deploy kapag nagkaroon naman ng local interruptions. Aminado ang Maynilad na mas nakahanda na sila ngayon kaysa noong El Nino noong 2019. Ayon naman sa pahayag ni Engineer Ronaldo Padua, Vice President and Head Water Supply Operations sa news forum na pinangalanang Water Supply Situation in West Metro Manila Concession upang tayakin nila na maayos ang longevity at ang maayos sa pagkilos ng kanilang mitigating measurements ay nagkakaroon sila ng mga test run ng mga equipments para kapag dumating ang oras na kailangan itong gamitin ay handa na ito. So again, yung sustaining yung operation on these different factors, so syempre magkaiba yung raw water quality, so somehow naapektuhan yung efficiency niya. But what we are doing is continuously pinaprepare yung mga equipment, kailangan proper demand maintain siya, yung mga hindi on standby, in-ensure namin na regularly meron siyang mga test run para po just in case by the time dumating yung pagkakataon na kailangan siya i-operate, ready to operate talaga siya. Yung ganun yung mga preparations na ginagawa namin. Ang mga mitigating measurements naman ay patuloy na aayos ang paggawa at marami pang darating o gagawin na madadagdag sa measurements. So, yung mga sabi ko kanina, yung pangatlong planta namin sa Laguna Lake, tapos na siya. Meron pa mga parating, yung kaninang binanggit namin na new water plant sa Pasay. So, come August, magsisimula na siya mag-operate. Then, meron pang yung modular treatment plant sa Molino, sa Bacoor. Mangyayari din siya within this year. So, yun yung mga bagay na in the pipeline na mag-put on stream then within this year. Ayon naman kay Vice President Padua, hindi makakaapekto ang mga expansion at bayarin ng tubig bagkus dahil ito ay ang water rating ay hindi taon-taon nagbabago. Every 5 years ang determination at ang investment ng expansion ay hindi makakaapekto. Hindi po. Kasi yung water rate kasi isa na siya. Hindi siya yung every year dinidetermine kung ano yung mga dapat lang masama sa water rate. It's a 5-year plan eh. So every 5 years nagsasubmit kami ng business plan doon sa regulatory office ng MWSS and dun dinidetermine ano yung appropriate tariff naman on the next 5 years.
At anong pinag-uusapan dito, hindi lang yung naging investment ng within the 5 years, pinag-uusapan dito yung what we've invested since the concession started up to at ano pa yung invest namin to the end of the concession. So ina-aggregate lahat yun, tinototal lahat ng mga already invested at saka would be investment pa. At dun po yung pinagbabasihan ng ano yung dapat tariff namin every 5 years. Para sa EuroTV News, ako si Lian Viray. Sumasaludo sa bawat Pilipino.